Magandang araw o magandang gabi, mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng Aswang at Kababalaghan Series, Episode 11. Aswang, ang nilalang sa loob ng bahay. Sa bawat tahanan, may isang lugar na dapat ay ligtas. Isang lugar kung saan tayo nagpapahinga. Kung saan natin kasama ang ating pamilya. Ngunit paano kung ang kinatatakutan mo ay hindi nanggagaling sa labas, kundi nasa loob mismo ng inyong bahay? May isang tahimik na barangay na tila normal sa paningin ng lahat. Mga batang naglalaro sa hapon, mga magulang na nag-uusap sa labas ng bahay, at sa unang tingin, walang kakaiba. Hanggang sa may isang bagong tao, ang lumipat, tahimik siya. Hindi nakikipag-usap, hindi lumalabas sa umaga, at tuwing gabi, napapansin ng mga kapitbahay na sabay-sabay na tumatahol ang mga aso. Parang may presensya na hindi nila nakikita. Isang gabi, may isang batang nawala. Walang bakas, walang sumigaw. Parang bigla na lang naglaho. At ang huling nakakita ay ang bagong kapitbahay. Lumipas ang mga araw at sa loob ng isang bahay may isang miyembro ng pamilya na napansin nilang nagbago. Hindi na siya sumasabay kumain, laging may dahilan. Hindi pa ako gutom, busog pa ako. Sa susunod na lang, ngunit tuwing madaling araw, may maririnig sa kusina, isang tunog, mahina, ngunit malinaw. Parang may ngumangat-ngat, parang may kumakain. Ngunit pag tiningnan mo, walang tao. Isang gabi, may isang bata ang nagising. At nakita niya, may isang anino nakatayo sa may pintuan. Hindi gumagalaw, nakatingin lamang sa kanya. Sinabi niya ito sa kanyang ina. Ngunit walang naniwala. Hanggang sa isang gabi, ang ina mismo ang nakakita isang anino sa loob ng kanilang bahay na hindi niya makilala. Habang tumatagal, mas lalong nagiging kakaiba ang lahat. May isang tao sa bahay na tila hindi na siya ang dating kilala nila. Tahimik, malamig ang tingin, at parang may tinatagong lihim. Hindi siya sumasama sa usapan, hindi tumatawa, at kapag tumitingin, parang hindi ikaw ang nakikita niya. Sa bawat gabi, may pakiramdam na may nagmamasid hanggang sa isang araw may isa pang batang nawala. At muli, walang bakas. Ngunit may isang bagay na napansin ng mga tao. Sa tuwing may nawawala, may isang tao na laging malapit, laging naroroon. Ngunit hindi mo mapapansin na siya pala ang dahilan. Paano kung ang kasama mo araw-araw ay hindi tao? Nakakausap mo, nakakatawa mo, ngunit sa gabi, nagiging iba. Paano kung habang natutulog ka, may gumagalaw sa loob ng bahay, tahimik, maingat, naghihintay, hindi lahat ng aswang ay nakikita sa anyong halimaw, ang iba. Nagtatago sa anyo ng taong pinagkakatiwalaan mo, sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya, at ang pinaka nakakatakot, hindi mo alam kung sino, hindi ka nag-iisa. May nakatingin sa'yo sa loob ng bahay. May kasama ka, hindi lahat ng kasama mo ay tao. Sa bawat tahanan, may lihim na hindi mo nakikita. Maraming salamat sa panonood mga ka-Inside the Story PH. Yan sa isa na namang kwento ng Aswang at Kababalaghan Series, Episode 11. Aswang ang nilalang sa loob ng bahay. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo at kababalaghan. Ito ang Inside the Story PH nagsasabing, hindi lahat ng kwento ay katang-isip lamang. Hanggang sa muli, at ingat kayo palagi.